So dito ay makikita na natin itong dalawang bato na tinatawag na mag-asawang bato. Kasama nga pala natin. Sir, ano pong pangalan nyo? Erneo Orozco. Ano pong istorya nitong dalawang bato na ito, itong mag-asawang bato? Sayang na yan. Ito yung mag-asawang isinumpa. So kung makikita nyo, ay napakaganda ng tubig dito sa Dalampasigan. Asul na asul ang karagatan. Pero yung kanilang sand ay medyo maitim. So bakit nga ba naging maitim ang buhangin dito sa lugar na ito? At balak rin nila maglagay ng windmill dito sa karagatan ng Pasipiko. Good morning mga ka-BTS! Isa na namang storya ng paglalakbay. So maaga pa lang ay bumabiyahe na tayo papunta dito sa ating destinasyon. At dito sa lugar na ito, sa lalawigan ng Laguna, dito na tayo nabutan ng Buhang Liwayway. Sa lugar na ito ay kapansin-pansin na napakagandang palayan. Sa magkabilang karsada ay makikita natin ang mga bukid ng palay. So kahit summer na ay makararamdaman natin sa lugar na ito na hindi pa ganoon kainit at napaka-presko ng pakiramdam at napakaganda sa mata ng mga tanawin. So ngayon nga pala ay panahon na ng anihan at wala man tayong nakikitang nag-aani ngayon, pero sa panahon ngayon ito na yung season para umani ng palay. Dahil nga tag-init na, mas madali nang magpatuyo ng mga palay. So nakita din natin dito na mayroon na ding mga palayan na anihan na. So yung iba ay hinihinog pa at yung iba ay mukhang pahinog pa lang. Dahil nga sa dami na nang na-vlog natin dito sa Laguna, saan lugar na ito sa gusto kong dinaraanan, hindi lang sa ganda ng tanawin, kundi sa ganda ng kalsada at sa lapad nito. Ang pinaka-destinasyon nga pala natin sa araw na ito ay ang lalawigan ng Quezon. So bibisitahin natin dito yung mga ilang bayan tulad na lang ng Real, Mauban at Infanta. Sa Real ay pupuntahan natin itong Coastal Road na makikita itong mag-asawang bato, at sa Mauban, Quezon naman ay pupuntahan natin itong ginagawang jetty port na pagdadaanan ng windmill. At sa Infanta naman siyempre pupunta tayo para mag-swimming at mag-relax. At papakita ko sa inyo kung saan yung resort na ating titigilan sa Infanta, Quezon. Kaya tara, let's go! Kalipas lang ang isang oras ay madadaanan natin itong karsadang ito na para tayong dumadaan sa Cannon Road. After ng mahigit isang oras ay narating natin itong Coastal Road na ito. Grabe yung tarik ng dinaanan natin. Tapos ang halos mga kasabayan pa natin dito ay mga truck. Grabe. Taas nito. O dito makikita natin yung mga heavy equipments na gumagawa ng kalsada. So ayan. So, tingnan nyo naman yung tarik nitong kalsadang ito. Kaya nakakatakot dumaan dito, lalo na kapag kasabayan mo yung mga truck. So kanina pinadaan muna natin yung truck na pababa bago tayo umakyat. Kasi may parte dito na makibot. So may hirapan tayong makisabay sa mga truck. Tingnan naman itong tricycle na bumababa ako.
So tara, balikan tayo. Puntahan naman natin yung mag-asawang bato. So dito ay makikita na natin itong dalawang bato na tinatawag na mag-asawang bato. Kasama nga pala natin. Sir, ano pong pangalan nyo? Erneo Orozco. Ano pong istorya nitong dalawang bato na ito, itong mag-asawang bato? Sayang na yan, ito yung mag-asawang isinumpa. Sinumpa po. Sabi ng mga katutubo. Bakit po kaya? Ay, ewan, doon si Wail eh. Bali, mag-asawa talaga. Mag-asawa daw tira ng unang panahon yan. Ay, doon sinumpa ng mga yung generasyon ng mga manuno. Sige po. Maraming salamat po. Sige. Thank you po. Itong mag-asawang bato ay makikita natin dito sa kahabaan nitong coastal road ng Real Mauban Coastal Road, kung saan napaka-iconic nitong tingnan mula dito sa baybayin ng karagatan ng Pasipiko. So isa pa sa magandang experience na dahil nakadaan tayo dito sa karsadang ito dahil sa napakagandang view ng dagat Pasipiko. So ngayon naman ay puntahan na natin itong bagong gawang jetty port at alamin natin ang kondisyon nito. So ito ay pagdadaanan ng mga wind turbines or windmill papunta dito sa mga kabundukan ng Mauban at Real. So tara! Mula doon sa pinanggalingan natin kanina doon, ay mas matatanaw pala natin dito itong tinatawag na mag-asawang bato. At dito rin sa baybayin ng coastal road na ito, ay makikita natin itong pathway or itong bagong gawang jetty port. So kung saan, dito binabagsak yung mga parte ng windmill na itatayo dito sa mga kabundukan ng Real at Mauban. So kanina, napansin natin na napakaraming mga heavy equipments na dumadaan. Gumagawa ng karsada kung saan ilalagay yung mga itatayong windmill. Ang windmill nga pala na itatayo dito ay pagmamay-ari ng Ayala Corporation. So target nilang makagawa ng windmill na magkukolekta ng 344 megawatts. So mas malaki ito kumpara sa mga windmill na nauna tulad ng sa Ilocos at sa Pililla. So target ng gobyerno na palawakin ang paggamit ng mga renewable energy. So mas mura ito kumpara sa mga fossil energy. At sa 2040, target ng gobyerno na makapag-produce na ng 50% na paggamit ng renewable energy. At hindi lang ito sa windmill manggagaling din ito sa mga solar energy. Dahil target ng Ayala Corporation na makakolekta ng 344 megawatts, hindi lamang sa mga kabundukan ng Quezon itatayo ang windmill. So balak din nila magtayo dito sa karagatan ng Pasipiko. Base sa wind tracker ng Pilipinas, isa ang lugar na ito sa malakas ang hangin dahil open ang area at nakaharap sa Pacific Ocean. Hindi dahil renewable energy na ang ating gagamitin ay magiging libre na ito sa publiko. Dahil nga pribado ang nagmamay-ari nito, ay binebenta nila sa energy provider yung mga nakukolektang kuryente galing sa renewable energy. Tulad na lang ng sa Maynila ang Meralco at dito sa Quezon ang Quezelco. Dahil pribado ito, ay hindi naman natin mapupuntahan yung area na yon. Pero nagsabi naman tayo doon sa guard na magbibideo-video tayo dito sa area na ito at pinayagan naman tayo. Hanggang dito lang tayo sa lugar na ito at hindi dito sa restricted area. So ang susunod naman natin pupuntahan ngayon ay itong beach resort na
titigilan natin ngayong araw na ito. So, let's go. So nag-stop over muna tayo dito sa ilog. Yan. So itong ilog na ito ay konektado dito sa karagatan ng Pasipiko. So napakalaki ng contribution ng ilog na ito or ng mga ilog dito sa Real at Infanta kung bakit hindi puti ang mga buhangin dito. So mamaya sa resort pag-uusapan natin kung bakit ano nga ba ang contribution ng mga ilog dito sa lalawigan ng Quezon. So may nakita nga tayong mga bangka dito na galing pa dun sa karagatan ng Pasipiko na naghahatid ng mga pasahero papunta dito sa lugar na ito. So yun yung bangka. So tara, balik na tayo. So nag-stop over ulit tayo dito sa may signage ng Real. At dito, matatanaw natin itong napakagandang view itong mga dalampasigan dito sa Real. So yan, napakaganda. So kaso nga lang, itong karsadang ito ay laging dinadaanan ng mga malalaking truck. Kasi nga, yung construction ng windmill doon sa may Mauban ginagawa. Mula dito ay matatanaw na natin yung bundok sa dulo. Yan na ang Infanta Quezon. So yan pa yung pupuntahan natin mula dito hanggang doon. So may higit isang oras pa tayong biyahe. So tara, let's go. So mula dun sa pinanggalingan natin hanggang dito sa may bayan na ng Infanta ay inabot tayo ng mga 45 minutes. Pero yung resort natin pupuntahan ay meron pa tayong 30 minutes. So ngayon ay bibili tayo ng prutas dito sa may kabaan ng kalsada dito sa Infanta. So magkano yung pakwan nyo, ma'am? 50. So may pakwan, may mangga, mansanas. So dito lang yan sa kalsada ng Infanta. So dito nga pala ay makikita natin itong maghahating kalsada. Itong kalsada dito, yan, papuntang Marilake. Ito naman yung papuntang Real. So anong nabili mo? Pakwan? Bibili mo isang pakwan. Tsaka orange. Pwede mo. Ito yun, John Mango. Cat-cat. Magkano yung cat-cat? 120 po. 120 cat-cat. So ito palang lugar na ito ay tinatawag na Barangay Tungguhin or mas kilala daw ito sa tawag na Three Lion. So makikita nga natin dito yung tatlong estatwa ng leon dito sa maghahati ng daan papunta ng Marilake at papunta ng Real. So nandito pala tayo sa may binili natin ng prutas sa tabi ng kalsada. Ito ay, ang pangalan nito ay Malu Eatery. So nakabili tayo dito ng mangga tsaka cat-cat dahil meron na daw dala yung kasama natin na pakwan. So ano pong meron pa dito, ma'am?
Suman. Chato, yung mga pagkain nila dito. Yan, dito lang yan sa Malu Eatery, dito sa kahabaan ng highway dito sa Infanta, sa may papunta ng Marilake. So ito na yung nabili natin. So balik na ulit tayo, pupunta na ulit tayo sa resort nating titigilan. After ng ilang minuto galing dun sa town proper, ay narating na natin tong beach resort na ito, ang Marpets Ocean View Beach Resort. So dito ay makikita natin itong mga kwarto, katulad na lang nitong standard room, at itong kabila ay villa. So itong mga ganito, yan, pwede nyo yung rentahan worth 500 pesos kasi meron ditong day tour. So pwede kayong hindi mag-overnight, worth 300 pesos lamang, at ang mga bata ay 250. So ito yung kanilang villa. Yan. Tapos dito makikita rin natin yung kanilang swimming pool. So tara. So nandito pala yung kanilang swimming pool. So any time of the day pwede kayong mag-swimming dahil hindi kayo may initan. Kung ayaw yung masunog sa araw, pwede kayong mag-swimming dito kasi may cover yung swimming pool. So tara, tingnan pa natin, silipin natin. So may dalawang klaseng swimming pool dito. Itong swimming pool na ito ay pang adult, at ito namang swimming pool sa kabila, yun yung mga pang bata. So dito sa harapan, dito natin makikita ang beach. So yun yung pambata. Yan, sa kabilang side. Tapos ito yung pang-adult. Pwede rin naman dito ang bata kung may guidance ng matanda. So tara, doon naman tayo sa beach. So kung makikita nyo, ay napakaganda ng tubig dito sa Dalampasigan. Asul na asul ang karagatan. Pero yung kanilang sand, ay medyo maitim. So bakit nga ba naging maitim ang buhangin dito sa lugar na ito or dito sa Infanta? Dahil ito sa mga mineral na nanggagaling sa kabundukan. So gaya nga ng sinabi ko kanina, yung mga ilog ang nagiging tulay para madala yung mga magnetite at iron dito sa Dalampasigan ng karagatan. So ito ay may halong magnetite at iron na. So ito ay nagmula sa kabundukan or sa mga bulkan. So ang mga dahilan ng pagpunta nila dito ay pag-agos ng tubig galing sa ilog, pag-ulan, at pag-erupt katulad na ng mga bulkan. Hindi lang mga buhangin na makikita rito, makikita rin natin itong mga pebbles na indication na ito ay nanggagaling sa mga ilog. So sa mga ilog natin ito nakikita, di ba? Kaya kung mapapansin nyo, kapag ang mga pupuntahan yung beaches ay tawid dagat, panigurado ang mga buhangin dito ay kulay puti. Dahil nga wala naman itong kinokonekta ang ilog para dalhin yung mga minerals katulad ng magnetite at iron. You told me I'm your anchor,
I told you you're my bone. Through the wind and fire, we tried. Hold on. All the doors we've opened and all the books we've Hindi man ito ang hinahanap na ganda ng iilan, ay makikita pa rin naman natin dito ang kagandahan ng karagatan. So sa likod nito ay matatanaw natin ang kabundukan ng Polillo Group of Island. So meron itong malakas na alon dahil nga sa hangin na nagmumula sa Dagat Pasipiko. Maraming salamat nga pala sa pagpanood at lagi niyong pagsubaybay sa ating mga bidyong ginagawa. Para mas lalo niyong masubaybayan ang ating mga biyahe, ay i-like niyo ang video na ito at mag-subscribe. Muli, this is Kane Barry Travel Stories at ito ang story na aking paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you! I always be your captain.